Number 10. Higanting UFO sa gabi. Isang lalaki ang napadpad sa isang Walmart ng gabing sarado na ito. Pero ang simpleng pagpunta niya roon ay nauwi sa isang bagay na hindi niya malilimutan. Habang papabalik na siya sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang napakalaking bagay na biglang lumitaw sa itaas ng parking lot. Madilim ang katawan nito, ngunit napapalibutan ng hanay ng matingkad na asul na ilaw na lalo pang nagbigay rito ng napakabigat at nakakatakot na presensya. Sa laki nito, mistulang maliit na gusali na lang ang Walmart sa ilalim nito. Ang mas nakakapangilabot ay ang paraan ng paglutang nito. Hindi ito mukhang eroplano, hindi rin parang drone, at lalong hindi ordinaryong ilaw lang sa langit. Para itong sadyang huminto roon para magpakita, o baka naman may minamasdan sa ibaba. Sa maikling tagpong iyon, malinaw na ang nasaksihan ng lalaki ay isang uri ng misteryong hindi madaling ipaliwanag. Kahit sandali lang niya itong nakita, sapat iyon para maitanim sa isip niya ang tanong kung ano ba talaga ang kayang magpalutang sa langit ng isang napakalaking bagay na ganoong kabigat ang dating. Number 9. Misteryosong singsing sa langit. Habang dumaraan ang isang biyahero sa Ohio, napatingin siya sa langit sa ibabaw ng isang shopping area at doon niya nasilayan ang isang kakaibang anyo na agad pumukaw sa kanyang atensyon. Isang perpektong maitim na singsing ang nakabitin sa himpapawid at ang mas nakakagulat ay ang pananatili nito sa halos eksaktong hugis na para bang hindi ito basta usok o likas na nabuo ng hangin. Sa unang tingin pa lang, may kakaiba ng pakiramdam ang eksena. Parang may bagay na hindi dapat naroon, ngulit naroon mismo sa harap ng mga mata niya. Habang pinagmamasdan niya ito, lalong naging palaisipan ng buong tagpo dahil hindi madaling ipaliwanag kung paano nanatiling ganoon kapino at kaperpekto ang pabilog na anyo nito. Ganitong uri ng tanawin ay kadalasang inuugnay ng ilan sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa himpapawid, at iyon mismo ang dahilan kung bakit naging nakakabahala ang karanasan. Hanggang sa huli, nanatili itong isang misteryosong singsing sa langit na pwedeng ituring na pambihira, nakakatakot, at mahirap kalimutan. Number 8. UFO sa ulap. Isang lalaki ang kagagaling lang sa isang tindahan malapit sa highway sa Nevada nang mapatingin sa langit at mapansin ang isang kakaibang anyo sa ulap. Agad niyang inilabas ang kanyang kamera dahil ang nakita niya ay isang malapad at patag na hugis disk na may makinang na kulay kahel sa paligid. Sa unang tingin, pwedeng isipin ng iba na isa lamang itong kakaibang forma ng ulap, pero habang mas tumatagal ang pagmamasid, mas lalong lumalakas ang pakiramdam na may kung anong bagay na nakatago roon. Hindi ito mukhang ordinaryong cloud formation lang, dahil napakalinaw ng hugis nito at masyadong maayos ang pagkakabuo para sabihing aksidente lamang ng kalikasan. Nang ibinahagi niya ang footage online, nahati ang opinyon ng mga nakakita. May nagsabing lenticular cloud lang ito, isang uri ng ulap na minsan ay nagkakaroon ng kakaibang hitsura. Pero para sa iba, mas kahihina-hinala ang buong tagpo dahil tila may posibilidad na ang ulap mismo ang nagsisilbing takip ng isang bagay na ayaw magpakita ng lubusan. Ang ideyang may isang UFO na sadyang nagkukubli sa likod ng anyong parang ulap ay lalong nagdagdag ng kaba sa kwento. Sa halip na magbigay ng malinaw na sagot, mas lalo lamang nitong pinalabong ang misteryo tungkol sa mga bagay na maaaring tahimik lang na nagmamasid mula sa itaas. Number 7. Kakaibang ilaw sa gubat. Sa madilim na gabi sa Canada, may mga kumikinang na kulay kahel na ilaw na lumitaw sa itaas ng tree line sa isang masukal na lugar. Hindi ito basta isa o dalawang ilaw lang, kundi isang grupo ng mga liwanag na tila sadyang nagtipon sa himpapawid sa ibabaw ng gubat. Dahil sa ayos at galaw ng mga ito, mahirap paniwalaan na simpleng natural na pangyayari lang ang nasaksihan ng mga tao. Hindi rin ito madaling ihalintulad sa mga karaniwang ilaw mula sa eroplano o ibang sasakyang panghimpapawid.
Ang buong esena ay nagbigay ng pakiramdam na parang may presensyang tahimik na nakalutang sa dilim, pinagmamasid ang ibaba habang nananatiling hindi matukoy. Ang mas kapansin-pansin ay ang paraang ng pagkawala ng mga ilaw. Hindi sila sabay-sabay naglahop, kundi isa-isa, dahan-dahan, hanggang sa tuluyan ng bumalik sa lubos na dilim ang kalangitan sa ibabaw ng kagubatan. Ang ganitong uri ng pagkawala ay lalong pinalakas ang paniniwala ng ilan na hindi ito random na pangyayari, kundi isang bagay na kontrolado at may layunin. Sa halip na magbigay ng linaw ang sitwasyon, mas marami pang tanong ang naiwan matapos ang insidente. Ano ang pinagmulan ng mga ilaw na iyon? Bakit sila naroon? At ano ang dahilan ng unti-unti nilang pagilisan? Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakakakaibang pangyayaring naiugnay sa misteryo ng kalangitan sa gabi. Number 6. Lihim na kargang UFO. May mga taong nagmamaneho malapit sa Area 51 sa Nevada nang mahuli nila sa kamera ang isang tagpong napakahirap baliwalain. Isang flatbed truck ang dumaraan sa kalsada sa maliwanag na araw at sakay nito ang isang malaki at bilog na bagay na mistulang disc-shaped craft. Ang mismong lokasyon ng pangyayari ang lalong nagbigay bigat sa nakita nila dahil hindi basta ordinaryong lugar ang Area 51. Sa loob ng maraming dekada, ito na ang sentro ng samut-saring usap-usapan tungkol sa mga lihim na eksperimento, mga di pangkaraniwang sasakyang panghimpapawid, at mga teoryang may kinalaman sa UFO. Kaya naman nang may makita ng ganitong kargamento sa mismong kaligid nito, natural lang na mas lalong naging kahina-hinala ang lahat. Ang mas nakakagulo sa isip ay ang simpleng tanong, kung karaniwan lang itong bagay, bakit parang napakalaki ng pagtatago o pag-iingat sa presensya nito? Ang itsura ng karga ay hindi madaling ihalin tulad sa normal na gamit pang industrial o karaniwang kagamitan ng militar. Sa halip, mukha itong isang bagay na mas bagay sa mga kwento ng lihim na teknolohiya at mga hindi pa inilalantad sa publiko. Para sa iba, maaring isa lang itong advanced military hardware. Pero para sa maraming nakakita ng footage, parang lalo nitong pinalakas ang paniniwalang may mga bagay talagang inililipat sa paligid ng Area 51 na hindi kailanman gustong maunawaan agad ng ordinaryong tao. Number 5. Malapit ang engkwentro. Isang driver ang bumabagtas sa kalsada isang gabi nang may isang bagay na hindi inaasahan ang biglang lumitaw malapit sa kanya. Sa itaas mismo niya ay may isang kumikinang na hugis disk na bagay na gumagalaw ng mabagal ngunit kontrolado, na parabang sinasadya nitong manatili sa kanyang itaas ng sapat para mapansin niya ito ng husto. Hindi ito sumalpak pababa, hindi rin ito mukhang nawawalang sasakyang panghimpapawid na ligaw sa direksyon. Sa halip, ang galaw nito ay kalmado ngunit nakakabahala. At iyon mismo ang nagbigay ng matinding takot sa nakasaksi. Kapag ang isang bagay na hindi mo maipaliwanag ay biglang napakalapit sa iyong posisyon, ibang uri ng kaba ang naidudulot nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang misteryosong bagay ay dahan-dahang umakyat paakyat sa langit at nawala rin sa dilim, na parabang wala itong pakialam sa takot at pagkalito na iniwan nito sa ibaba. Naiwan ang driver na yumanig ang isip, walang malinaw na paliwanag sa kung ano ang dumaan sa ibabaw niya. Ganitong karanasan ay hindi basta ordinaryong sighting lang sa malayo, kundi isang tunay na malapit ang engkwentro na may mas matinding bigat dahil personal at direkta itong naranasan. Dahil dito, ang simpleng pagmamaneho sa gabi ay nauwi sa isang karanasang sapat para magtanong siya kung may mga bagay nga bang tahimik lang na gumagalaw sa himpapawid, naghihintay ng sandali na makita sila ng maling tao sa maling oras. Number 4. Umikot na bagay. Sa Romania, may isang lokal na nakapansin ng isang maliit at maitim na bagay na gumagalaw sa himpapawid sa ibabaw ng mga bubong ng mga gusali. Sa unang tingin ay maaari itong ipagkamaling ordinaryong lumilipad na bagay, pero habang mas tumatagal ang pagmamasid, may isang detalye ang lalong nagpatingkad sa kakaiba nitong anyo. Umiikot ito ng tuloy-tuloy habang sumusulong.
Hindi ito simpleng pag-aalon o pag-uuga lang sa ere, kundi isang malinaw at tuloy-tuloy na pag-ikot na parang bahagi talaga ng mismong galaw nito. Dahil hindi ito masyadong mabilis, nagkaroon ng sapat na oras ang nakakita upang mapagmasdan ito ng mabuti at iyon din ang dahilan kung bakit lalo itong naging kahina-hinala. Ang kakaibang kombinasyon ng mabagal na pag-usad at tuloy-tuloy na pag-ikot ang nagbigay rito ng napakaibang presensya kumpara sa karaniwang bagay na lumilipad sa langit. Kung drone man ito, bakit ganon ang kilos? Kung ordinaryong debris naman, bakit napakakontrolado ng galaw? Habang tumatagal ang eksena, mas lalo lamang lumalalim ang palaisipan sa isipan ng mga manonood. Hindi ito basta isang mabilisang sulyap sa hindi maipaliwanag na bagay, kundi isang malinaw na tagpo na nagbigay ng sapat na oras para makita ang detalye, ngunit kulang pa rin para makapagbigay ng konkretong sagot. Hanggang sa huli, ang umiikot na bagay na iyon ay nanatiling isa sa mga pinakanakakalitong tanawin sa listahan. Number 3. Nakakobling UFO sa ulap. Sa Chile, may isang manlalakbay na nagre-record lamang sana ng tanawin habang bumibiyahe sa highway nang may mapansin siyang kakaiba sa ulap sa unahan. Sa una ay parang ordinaryong ulap lang ito, ngunit habang mas tinitigan niya, tila may bagay na nakatago mismo sa loob nito. Hindi nagtagal, unti-unting luminaw sa kanya na may isang UFO na tila sadyang gumagamit ng ulap bilang panakip. Ang ideyang ito ang lalong nagbigay ng bigat sa tagpo, dahil kung totoo man, ibig sabihin ay hindi lamang ito basta lumilipad sa himpapawid, kundi marunong din itong magkubli sa paraang hindi agad mapapansin ng tao sa ibaba. Ang pinakanakakabahala sa pangyayaring ito ay ang pakiramdam na maaaring matagal nang naroon ang bagay na iyon bago pa ito napansin. Ang ulap ay nagsilbing perpektong takip, dahilan para mistulang natural lamang ang lahat sa unang tingin. Ngulit nang mabatid ng saksi na may isang malinaw na anyo sa loob nito, nagbago ang buong dating ng eksena mula sa simpleng tanawin tungo sa isang tahimik ngunit nakakakilabot na obserbasyon mula sa langit. Maaaring sandali lamang ang tagpong iyon, pero sapat na iyon para mag-iwan ng tanong kung ilang beses na bang may mga bagay na nakatago sa ulap habang walang kamalay-malay ang mga tao sa ibaba. Number 2. Disk sa ibabaw ng gubat. Sa Brazil, may isang lokal na nakatayo sa bubong ng kanilang bahay nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay sa ibabaw ng kabundukan at kagubatan. Isang hugis disk na bagay ang lumulutang ng halos hindi gumagalaw sa ere, sapat na baba para malinaw niya itong makita mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi ito parang ordinaryong eroplano, hindi rin tila simpleng ilaw lamang sa malayo. Ang paraan ng pananatili nito sa iisang pwesto ay nagbigay ng pakiramdam na parabang may pinabantayan o pinagtutuunan nito ng pansin sa ibaba ng kakahuyan. Sa ganong klaseng tagpo, ang katahimikan mismo ng bagay ang lalong nagbibigay ng kaba dahil mas mahirap intindihin ang isang bagay na hindi gumagawa ng malinaw na kilos ngunit halatang naroroon sa isang dahilan. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla rin itong umangat pabalik sa langit at nawala, na parabang natapos na nito ang kung anumang sadya nito sa ibabaw ng gubat. Walang tunog, walang paliwanag, at walang iniwan na anumang kasagutan sa saksi. Ang naiwan ay purong palaisipan. Bakit naroon ang disk na iyon? Ano ang tinitingnan nito sa kagubatan? At bakit gano'n na lamang ito kabilis umalis matapos manatili ng matagal? Ang ganitong uri ng sighting ay hindi lang nakakatakot dahil sa hitsura ng bagay, kundi dahil sa ideyang maaring may isang hindi kilalang presensya na tahimik na nagmamasid mula sa itaas bago tuluyang maglahu na parang walang nangyari. Number 1. Misteryosong senyales sa Brazil. Noong 2009, may mga residente sa isang maliit na bayan sa Brazil na nakakita ng isang pambihirang tanawin sa may bandang tree line habang papadilim na ang langit. Sa ibabaw ng mga puno ay may mga kumikinyang na ilaw na nakaayos sa isang halos perpektong bilog at hindi ito basta saglit lang lumitaw. Nanatili ito ng sapat na haba para mapagmasdan ng mga tao, dahilan upang lalang lumakas ang kutob nilang hindi ito pangkaraniwang liwanag lamang. Ang maayos na pagkakaayos ng mga ilaw ay hindi mukhang random na pangyayari ng kalikasan, kundi parang sadyang ginawa upang mapansin at pag-isipan ng sinumang makakakita. Sa mga ganitong tagpo, ang mismong pattern ng liwanag ang nagiging pinaka-nakakabahalang bahagi dahil tila may mensaheng gustong iparating kahit walang anumang salita. Para sa mga taong nakasaksi, ang eksena ay hindi lamang kakaibang ilaw sa malayo, kundi uri ng senyalas na tila nagmumula sa isang bagay na wala sa ordinaryong paliwanag ng tao.
Habang tinitingnan nila ang perpektong bilog na anyo ng mga ilaw, unti-unti nabuo ang paniniwala na maaring may isang puwersa na hindi mula sa mundong ito ang sadyang nagpapakita ng presensya nito. Ang kawalan ng malinaw na sagot ang lalong patibay sa misteryo. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na pinagmulan ng mga ilaw na iyon. Ngunit para sa maraming nakakita, iisa ang tumatak sa isip nila na ang gabing iyon ay maaring nagdala ng isang senyales mula sa isang bagay na hindi pa handang lubusang magpakilala.